This session starts in 5, 4, 3, 2, 1. Wala kang audio. Dahil nakamute ako. Ang gulo ng buko, grabe. Ayan. Maganda ako po. Hindi, joke lang. Mas magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa The Coffee Session. Welcome po sa episode 29. Wow, di ba? Hello. At kung makikita ninyo, guys, hindi ko kasama ngayon si Ate Mosara. Ang kasama ko lang tong pimple kong nag-hide din sa inyo. Ang kasama ko ngayon ay si Ma'am Amor ng episode 6, yung Till Death Do Us Part. Hello, Amor. Nice to see you again. Nice to see you again. Parang di tayo nagkikita, ano? So, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Nasang lupalo po kayo ng bansa o ng ibang lugar. So, magandang araw po sa inyong lahat. Tapos, sa mga nanonood natin, alam mo, Amor, 4.2K na ang TCS. Grabe, no? From nung pinapangarap lang namin to ni ate, ngayon, ayan na, lumalaki na talaga yung community natin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga walang sawang pagsuporta po. Kayo po, katulad ng laging sinasabi ni Ate Mosara, kayo po ang inspirasyon namin para lalo namin pagbutihan dito sa TCS. At ipagpatuloy po yung objective namin na maghatid ng mga informative at relevant na mga topics po na makakarelate yung tayong lahat sa everyday life natin, makapaghanap po ng mga ordinaryong tao na merong extraordinary life stories and experiences. Kasi tulad nga ng sabi ni Ate Mosara, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, good or bad, masaya, malungkot, lahat yan po ay kapupulutan natin ng lesson and inspiration, syempre. Yes, so sabi mo nga kanina, 4,200 likes na tayo. So help us reach this next milestone, yung road to 5,000. Sa paanong paraan? By liking, sharing, and inviting your friends to our FB page. So at The Coffee Session, our Instagram, TCS, The Coffee Session, and of course, our YouTube channel at The Coffee Session. So, and then you can visit our website at www.thecoffeesession.com. Ang saya-saya naman, no? Marcy, parang professional naman. Nabigla ako sa ay, ganun ba? Ang galing naman. Ang galing pala pag-masabi doon. Kasi ako palaging parang baruba lang kasi siguro ako pinapagalitan ni Ate Mosara. Charot. Hindi nagagalit ang ate. So, konting recap lang tayo. Sayang pala, no? Nung last time, di ba si Mark Stephen yung guest? May napulot ka ba doon na aral? Sorry. So, syempre, sa buhay ni Mark Stephen, di ba, marami ding challenges, lalo na sa work, di ba? Pero, alam ko kayang-kaya niya yun. Kasi, syempre, lahat naman dumadaan sa challenges sa buhay, pero kayang-kaya niya yun kasi andun yung kanyang passion, andun yung kanyang will to do things na maging excellent siya sa lahat ng ginagawa niya. Ayan na, parang nabayaran ka doon ni Mark Stephen na. Bago tayo mag-recap muna pala doon kay Isay, tatanungin muna kita.
kamusta ka after nung episode natin? Kasi alam nyo, guys, yung mga hindi pa po nakapanood nung episode natin with Miss Amor, nung episode 6 na, ano yun pag-ibig, Feb-ibig, series yon natin, nung Valentine series natin, nung February, of course. Tinakal natin about yung life journey ni Ma'am Amor, ni Sisterette, na syempre, as a widow, yun. Ngayon, kamusta na ikaw at kamusta na ang puso mo? Ikaw na ba si So, De, joke. So, I'm in my 10th month journey sa pagiging widow. So, I can say that God is good and God is faithful dito sa current journey na dinadaanan ko. So, salamat din syempre dun sa pamilya ko, sa mga in-laws ko na nandyan lagi to support me, sa mga kaibigan, anak na talagang nakasuporta at patuloy na nag-encourage at nag-comfort dun sa, syempre, sa mga anak ko at sa akin. So, ang bago siguro, I got my driver's license. And then, Congratulations. nakaka-drive na ako from office, school, bahay. Bahay, office, school. So, ganun lang muna. Tsaka pag nag-grocery. Tapos So, La Union na tayo. hindi ko pa alam kung kaya kong mag-drive hanggang BSU. So, yun. Hindi ko pa na-try mag super highway. Pero alam ko darating tayo dyan. Siguro yun ang pinakabago sa akin na parang achievement sa akin yun na before nagda-drive na ako. Kaya sabi ko nga doon sa FB ko na parang dati sanay ako na pinagda-drive ako, nandiyan ang tatay ko, Pastor kapatid Princess. ko, yung asawa ko, di ba? Ayoko kasing mag-drive actually. Wala akong hilig mag-drive talaga. Kaya lang dumating pala sa point ng buhay mo na kailangan mo mag-drive. Oo. Sayang At din ang necessity na, diba? oo, tsaka necessity din, lalo kapag may mga bata ka, na magkaroon ka talaga ng sarili. No? Yung commutation kasi dito sa Philippines, medyo yung ayoko na lang magsalita. Charot, ayoko na magsalita. Kaya lang Hindi ako matraffic. pa naging necessity. Lalo dito sa may Bulacan. Na joke lang. Daming na baka mamaya ma-call out tayo. Hello po, mahal na mahal po natin ang lalawigan ng Bulacan. Yes. Ayan. Napanood mo ba yung last episode, yung episode 28? Kay Yeah, kay yung Isa. Pero ang episode dami kong ano sa'yo, pa-quiz sa'yo no? Oo. So, Parang nag-aral hinalat ako. si Pute. Oo, nakakatuwa siya, no? Kasi talagang naranasan niya yung, alam mo yung unexpected na pangyayari sa buhay, na yun, nadapa siya, nagkamali siya, pero hindi siya nanatili doon na nakadapa lang siya. Bagkus ang ginawa niya, bumangon siya. At pinili niyang lumakad patungo doon sa pangarap niya, patungo doon sa ikabubuti ng buhay niya. Hindi siya yung parang nag-self-pity, na ganito na lang ako, ito yung nangyari sa akin. So, yun. Pero pinaka gusto ko siguro doon sa sinabi niya is yung nagsabi siya about the grace of God. Kasi talagang darating sa buhay natin na pag natapa tayo, nagkamali tayo, may isip mo na parang hindi ako enough, hindi ko to kaya, napapagod na ako, gusto mo nang mag-hibernate. Yung may sinabi siya doon na parang gusto niya na lang daw umalis, iwan lahat. Pero yun nga, dahil sa grasya ng Diyos, nagawa niya yung mga dapat niyang gawin bilang nanay, estudyante, and eventually bilang asawa, at bilang kapamilya din ng mga sumuport sa kanya dun sa trials na yun, sa challenge na yun. O, di ba? Gumawa ko assignment. Nakakatuwa rin. Hindi last minute to Dapat ikaw yata yung may awardee na na best na nanonood ng CS, best viewer. May pa-insight, may pa-takeaway. Totoo naman yun talaga. Ako, I've been thinking about yung mga sinasabi ni Isay kasi strong person talaga siya, 'di ba? Yung mula dun sa yung nangyari sa kanya kasi mahirap nga yun, mahirap talaga yun. Parang may natandaan ako, may nabasa kasi ako na book kay Viktor Frankl, yung Man's Search for Meaning. Pinasa ko na yung libro ko na yun kasi tapos na. Ang sabi doon, when we are no longer able to change the situation, we are challenged to change ourselves. So parang nagkakaroon talaga tayo ng transformation kapag na kailangan natin i-recognize na may hardships sa sarili natin, na may mga talaga, may mga bagay na hindi na natin makokontrol, beyond our control na. Kaya doon lang tayo nagre-respond dun sa mga bagay na
na kaya nating i-control. Whereas, yung mga bagay na hindi kayang i-control, ang ganda kasi si Isay, nilift niya lahat yon, nilet go niya yon, at yung sinasabi nga, di ba, let go and let God. Pinasa-Diyos niya lahat yon, at hindi naman siya nagkamali ng pinuntahan at pinagbigyan niya talaga ng problema, di ba? Ako gusto ko ibigay yung problema ko sa inyo. Yung problema. Yung pala yung gustong ipasa. At saka, syempre, yung naiwan na magagandang words ni Isay, like yung conscious effort at saka yung word na entrust. I-entrust natin. In-entrust natin ni Lord yung mga ganitong situation. I-entrust din natin sa Kanya how we respond and paano tayo magkakaroon ng, paano natin i-triumph yung mga pagsubok, di ba? Magkakaroon ng victory sa mga pagsubok na to. Yun. Thank you. At saka alam mo, isa pang natutunan ko pala kay Isay, kailangan kapag may problema, kailangan maganda ka rin. Di ba? Huwag masyado ilugmok yung sarili. Parang di mo makikita sa kanya na dumaan siya sa ganun. Kasi ang hirap nun, 17 years old ka, ang nasa utak mo nun, di ba, mag-aaral ka, may mga pangarap ka, tapos all of a sudden, na-level up siya sa responsibility. Pero ang galing niya kasi naipanalo niya yung challenge na yun. Yeah. Yun yung tamang term, naipanalo niya with the grace of God. Talagang divine intervention niya daw. Yun. Ang ganda. Talagang napag-aralan. Garan. Okay. Ulitin ko lang po, yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa atin, please follow us, The Coffee Session, sa Facebook, Instagram, sa YouTube, magkaka-TikTok na rin tayo. And hindi pa lang tapos. Oo, kasi ako ka doon. Tapos, kakanta na lang pa yung website, www.thecoffeesession.com. Gusto rin natin pasalamatan ng ating mabait na sponsor, Style 525. Pwede kayo mag-follow sa mga TikToks nila. May bags, jackets, and lahat ng mga gusto nyong pang-forma. Ayan, ang ganda-ganda niyang mga yan. Diba? Marami silang product line. So, bili-bili na at gamitin niyo yung mga vouchers niyo, ha? And also, huwag kayong bibitaw kasi baka mamaya kayo na ang manalo ng ating amazing mug. Manonood na kayo, tapos mananalo na kayo, di ba? Mamaya yan sa sumasagot ka pa. Di ba? Maganda po yung mug. Ayan yung mug. Ay, may paganyan pa tayo. Diba? At gusto rin natin mag-thank you sa mga supporters natin. Ito yung mga top supporters natin. Maraming salamat po kay MC Bones, Alma, Marvin, Marjelize, Edna, and Tita Mirasol. Maraming salamat po, everyone. Ayan. Ngayon, nagkamot ako ng ulo. Ngayon, ipapakilala ko na yung natin. Ipapakilala ko na yung next guest natin ngayon. Ang tagal ko itong niligawan na mag-guest talaga siya dito. Kasi ang gustong-gusto ko talaga yung journey niya. Para akong stalker dun sa Facebook. Talagang sinubaybayan ko yung journey niya. Wala noon hanggang ngayon. Actually, ang totoo nito, ang close friend ko talaga yung kapatid niya. Pero syempre, growing up, wala naman din kaming hindi kami super close, pero mabait kasi to eh. Kaya kinuha ko tong ninang ni Madison. And totoo yung sinasabi nila na great things never come from your comfort zone. Kaya naniniwala ako na etong guest natin ngayon talagang visionary na entrepreneur siya, na from yung sa pagiging HR professional niya, ngayon nag-venture out siya into something different, out of comfort zone talaga. Mamaya papakilala din niya kung ano yung business niya at kung paano niya na-achieve yun. Siyempre, malalaman natin kung ano yung journey niya at yung mga challenges, yung mga strategies niya para mapunta dito sa kinalalagyan niya ngayon. Huwag na natin patagalin. Ito na ang ating kwento mo yan!
Ayan na. Hello! Ayan. Lagyan natin siya ng Nakamute yata siya. Ayan. Nakamute ka. Hi, ulit. Hello! Welcome, Miss Maria Lamuen Elchu. Ay, ang founder ng Frozen Food Gasam or si ML. Hello! Hi! Ano naman ako, nahiya ako na taga-niligawan. Sorry na. Totoo. Mag-schedule talaga ng matinong oras. Oo, kasi alam mo, noon pa lang, alam ko na talagang maraming mga viewers ang matatouch sa story mo at kung paano mo natawid yung sinatawag nga nila na paano ka nakalpa sa rat race, 'di ba? Yan. Sa ating mga manonood, mag-ano ka muna, magbigay ka muna ng konting by data, pa-intro sa sarili mo. So yun, intro lang ha, baka mapakwento na tayo. So yun, ako si ML. I've been working before for almost 10 years. Parang since pag-graduate ng 2009, straight yun, na working sa corporate talaga. Pero parang pinaka first job ko sa sales. Pero that time, syempre parang pag-graduate mo, gusto mo lang nang magtrabaho. So napunta ako sa sales. Tapos, yun, after that, parang 1 year lang ako sa sales, lumipat na talaga ako ng HR. Kasi yun naman din talaga yung aligned ng course. Kasi psych din yung natapos ko, BS. And then, ang mindset ko noon is HR. Tapos, ang parang pinaka-goal ko, kahit hindi ko alam paano ko siya magagawa, basta ang lagi kong mindset, magne-negosyo ko. Pero syempre, pag bata ka, hindi mo alam paano ka magne-negosyo. Pero ang gusto ko na noon, mag-HR ako, tapos ang pinaka gusto kong aim kong negosyo nun is a recruitment agency. Kaya ang naging naging focus ko din sa HR nun is recruitment talaga. So yun, 10 years nagtatrabaho, tapos nagdo-double job din ako noon. Parang nung nasa HR ako, sideline din ako sa academe. So nagpo-prof ako kasi may master's pa ako. So yun, kaya parang double job. Tapos yun, naramdaman ko na parang grabe, 10 years. Tapos alam naman natin, ewan ko kung magastos lang ako. Pero pag nagtatrabaho ka, hindi ka talaga makaka-survive ka. Pero alam mo yung mga investment talaga ng kaya mong ma-afford, ang hirap. Kasi very limited kapag ka nagtatrabaho. So yun, parang ako lang noon, ang sinasabi ko lagi sa sarili ko, na ayokong tumanda na nagtatrabaho. Pero hindi, alam mo yung parang vision ko pa na, syempre bata ka pa, hindi mo pa inaalay na, dapat by ganitong taon, ito na yung na-achieve ko, nakaganito na, wala akong ganun. Basta ang mindset ko noon, ayokong tumandang nagtatrabaho. Pero 'di ba, sabi mo kanina, growing up gusto mo na magkaroon ng negosyo. Meron ka bang sa mga family mo na nag-inspire sa iyo o nag-motivate sa iyo na or nabigyan ka ng idea na o mga negosyante ganyan na kailangan mag-business ka talaga? Actually sa family, kahit Chinese kami, yung mga Chinese sa side ng father ko, wala kaming mga business, lahat nasa corporate din. Tapos, sa mother side naman, yung lola ko, parang napagtapos niya yung mga nanay ko, 5 silang magkakapatid ang nanay ko, sa pagtitinda sa palengke ng mga damit. So, parang nung bata ko, pag sinasama ako doon, ayoko sumasama. Kasi diba sa palengke, pag bata ka maputi, ayoko sa palengke. Pero ngayon, nandun na yung negosyo namin sa palengke. Paano yung di ba ang tagal mo sa corporate 10 years. Paano yung ano yung defining moment na para makapag-decide ka na gusto mo na talagang iwan? Sabi mo nagdo-double job ka pa noon. Siguro on the side may mga side hustles ka rin, ganyan. Pero ano yung nakapagpa-decide talaga sa iyo na iwanan yung corporate tapos eto mag-venture na ako, magsusugal na ako dito sa business? Yung nangyari kasi, parang hiningi ng pagkakataon. Parang yung itong food gasam, parang siya, yung aligned ng universe. Na hanggang ngayon, hindi nilabutin ako.
sobrang parang may mindset ka, pero ako hindi ako nagse-set kasi ng ng timeline. Parang may mga target ka, pero wala akong timeline kasi nga, madali ako ma-frustrate pag hindi ko na-reach. Kasi nga, pag HR ka, di ba, alam niyo naman yan, parang kailangan goal-oriented, na-hit ka agad yung mga target. So ako, hindi ako naglalagay ng timeline. So yun, parang inalay ng universe ni Lord talaga yung mga pangyayari. Kasi, isa yung ang Pudgasam, pandemic baby talaga din yan. Isa yan sa mga nag-business ng pandemic. So, 2020 ang pandemic, di ba? Parang 2000, ano ba? A year before, parang December, tawag dito, pinauwi na ako ng asawa ko kasi nga ang layo na ng trabaho ko. Yun ang Saan yun ang, kapag ka ginagalingan, ilalagay ka din kung saan saan. Saan ka pinadala na para sa mga viewers natin? From Malabon, saan ka napadala? Ang huli kong work HR. Pero ang ginawa kasi sa amin, parang kami nagsiset up ng bawat offices. For example, magsiset up kami sa Dumaguete, sa Cebu, ganyan. So yung pinakahuli, parang may team kami. So ako yung HR side doon. Tapos may mga accounting din, ganyan. So yung pinakahuli sa Cebu. So doon parang nagkakaroon na kami ng problem ni husband kasi nga ang layo. Although nakaka-uwi naman ako yung monthly. Pero imagine, para akong OFW, nasa Cebu lang ako. Oo, monthly. Oo, parang Cebu. Yun na yung naging struggle namin kasi ang hirap. Tapos syempre may anak din. Na parang ako din naiisip ko, ba't ba ako, ano ba pinaglalaban ko? Ba't di ko to maiwan? Parang ang hirap mo din iwan kasi yung nagsiset up kayo. So, pag nawala ka dun, walang magsiset up. Walang mangyayari dun sa venture namin sa Cebu. So, yun, tinapos lang namin siya. Pero, yun nga, yung boss ko din kasi sobrang trusted na kami, yung team namin. Hindi rin niya kami ma-let go. Pero sabi ko, parang nandun na ako sa sitwasyon na kailangan mong mamili between family or work. Siyempre, family pipiliin mo, diba? Yun, tapos parang sabi ng asawa ko nun, mag-resign ka na dyan, dito ka na lang, maghanap ka ng trabaho dito or gusto mo mag-business. O di parang ako, sabi ko, sige, try business. December, para nagpasa na ako resignation, January, umuwi na ako dito. Tapos, bumalik pa ako ng 1 month para mag-turnover. Parang pinaka-effective ng resignation ko, tanda ako, February 12. February 17, ginawa ko na si Pudgasam. Kasi yung 5 days, kasi tagal mo nagtatrabaho, hyper yung utak mo eh. Lagi kang pwedeng natitigil. So 5 days, nung after ko mag-resign, sabi ko, hindi pwedeng ganito na yung utak ko. Parang ako na hyper. Kasi Pudgasam, February 17. Okay, si Miss Chu. So, paano ba namin dapat i-pronounce ang name mo? Lamuen? M na lang. Pwede na MML. Okay. So, may question ako sa'yo. So, ano ba yung mga biggest challenges na hinarap mo when you transition from corporate world to starting your own business, yung frozen food distribution company? Ano kaya yung mga challenges na hinarap mo? Mahirap kasi yun from corporate tapos sa yung company na, di ba? Talaga from scratch. Alam mo lahat ng pwedeng naging challenge. Una, parang yung pag-build. Pero siguro nga yung sinasabi ko na aligned ng universe. Na nare-realize ko ngayon na lahat ng mga napagdaanan ko before, nagamit ko rin siya. For example, magsusource ka ng supplier, supply chain. Magsusource ka sa recruitment, mag-recruit ka ng mga reseller mo, ng customer mo. So parang naging challenge siya, pero at the same time, na-apply mo yung mga napagdaanan mo before. Pero ang natatandaan ko, nahihiya akong unang magbenta. Kasi pag HR ka, syempre parang yung mo, galing kang corporate, di ba? Yung image mo noon, parang, si ma'am nagbebenta ng ganito, nagbebenta ng french fries na lang. Ganun ng May mga nagme-message pa sa akin before, tandang-tanda ko na, nagbebenta ka na lang, ma'am. Ganun yung term nila. Oo, tumatak sa isip ko na pag eto talaga, yun, ngayon nag-a-apply siya sa akin ng position sa office. Pero yung
ano ba? malaki ha. Pero talaga, yun yung mga, parang yung stereotyping kasi, di ba? Oo, merong notion sila sa mga nagbebenta eh, 'di ba? Kami din sa online. Sa- Minsan Tapos yun pa, sasabihin, online seller, di ba? Parang ang baba ng tingin, ay, nag-online seller ka na lang, ganun ang tingin nila, di nila alam. Ang laki ng well, kita sabihin, nila. tapos tapos ka ng pag-aaral, tapos ganito, ganyan, tapos mas pinili mo na lang mag-online selling, ganyan. Pero totoo, may mga ganyan ako. Even may family member kami na na parang, nag-aral ka pa sa Lasal, sayang yung masteral mo, nagtitinda ka. Ganun yung nila. Kasi nga, parang yung family namin, talagang, alam mo, parang ang mindset, aral ka, tapos trabaho ka sa magandang kumpanya, gano'n. Yung typical na family Filipino. Na ngayon, hindi, change ko yung ganong perspective sa anak ko. Kasi Talaga na parang, break mo, no? yung Chinese mindset na mag-business ka, gano'n. Mm. Pero yung frozen food gasam ba, paano siya nagsimula? At paano mo rin na-coin yung na yun, yung title na yun? Kasi, yun nga, Yung parang name ng business. nung pinauwi ako ni Habi, nag-isip kami ng business. Diba sabi, pag magbe-business ka, dapat yung passion. May passion ka, may interest ka. So, iniisip namin, opposite kasi kami ng ugali talaga. Iniisip namin, ano ba yung dalawa kami na magkakasundo kami? Pagkain. So, ang iniisip namin noon is, kainan. Kasi siya marunong, magaling siya magluto eh. Tapos parang ako, magaling ako kumain. Ganun yung standard. Pwede ka na mapugay, Marcy. Pwede ka na mapugay. Di ba? Ano yun? Anong tawag doon? Partner yun. Magaling siya magluto. Magaling ako kumain. Uy, ayun pala yung simula no, na na-message kita kasi wala kang yung ginawa kundi mag-post ng masasarap na pagkain. Oo, tapos buntis ako no, nakadiet ako. Grabe ito, pinapahirapan ako nito lalo sa madaling araw. So, yun. Sura pa lang masarap na. Pero akala ko dati yung restaurant. Before talaga, yun talaga dapat ang target namin. Tapos, yun nga, parang February, di ba, nag-resign na ako. Tapos, ang Foodgasm nun, parang dapat kainan. Kaya kami na-align nga sa mga food suppliers. Dahil nga naghahanap kami ng supplier para sa magiging kainan namin. Kaso, nung time na yun, nung nagsustories na kami ng pwesto, ng yung mga gamit, suppliers, ganyan, nandun na yung chismis ng lockdown. Kasi pa-lockdown eh, di ba parang March yung lockdown. So parang ang nangyari, imbis na naging kainan kami, kasi sabi namin, paano tayo magbe-business, close nga, bawal ng mga establishment, di ba? Minaximize namin kung ano yung meron kami, yung mga supply ng food. So, dun kami nalinya na, yung mismong supply ng food. So, nagsimula kami ng reseller, kasi syempre pag small volume ka pa lang, hindi ka naman makaka-discount talaga. Tapos hindi ko pa rin naman alam yung mga talagang mga supplier at principal noon. So nagsimula din kami sa reseller, tapos hanggang sa yun, inaral. Talagang dapat aaralin mo kahit saan ka mapunta na sa buhay, aaralin mo kung gusto mong mag-succeed. Walang madali talaga. Ang galing, no? Natutuwa ako dun sa nagkaroon ng struggle doon dahil nga pandemic, pero tinurn nila into opportunity. Ang galing. Galing. Saka ang masasabi ko, yung partner. Kasi kaming mag-asawa, talagang kahit tayo kami nag-aaway sa mga bagay, kasi nga opposite kami. Pero yung pag ang partner mo, laging nandyan nakasupport, mabilis, magaan ng buhay sa inyong dalawa. Kahit maraming challenges. Paano yun? Di ba nung pinauwi ka niya, tapos sabi mo, hindi ba kayo natakot nun in terms of finances na, walang sa atin ngayon, walang papasok na sahod sa atin ngayon. So, di ba, may work siya. Tapos, syempre, anong tawag dito? Makukuhaan or makukulangan. Hindi katulad nung dating mga expert. Yung mga sahod dati. Ngayon, di ba kayo nagkaroon ng doubt or ng fear sa nyo na kaya ba natin to? Or baka bumalik na lang ulit ako sa corporate, ganyan.
Or nakita mo ba yung corporate as, sige, may fallback naman ako, pwede naman ako bumalik anytime, itry ko lang muna to. Sa akin noon, nung nag-resign ako, kasi kahit okay yung huling work ko, napagod Oo. ako. Ramdaman ko na yung pagod. Tapos parang magpa-13 na din ako that time. Tapos parang isip ko hanggang kailan ba ako magtatrabaho. So nung nung nag-resign ako, nag-aaway pa kami nung hobby ko. Kasi nga, gusto niya ora mismo. Syempre may turnover, diba? So parang nung nag-resign ako, sige, resign ako, anong gagawin nating dalawa? Tapos ako rin yun nga, sabi ko kanina, ako rin yun na board, di ko kaya na wala akong ginagawa. Tapos yun, parang ang mindset ko nun, kung ano man yung tulad nun, nandun na kami sa pagilingan ng dapat nga kainan. Mm-mm. Inaral ko na siya. Sabi ko kasi parang ko na to, gagalingan ko na. Yun yung mindset ko nun, gagalingan ko na to kasi ayoko na rin magtrabaho talaga. Kasi pagka bumalik pa ako, tas buti na lang din na nag-succeed. Kasi nga diba parang nung pandemic, ang hirap pag may trabaho ka, hindi mo alam kung yung mga social distancing. Tapos sa HR, parang dun binato lahat ng problema sa pag-swab. Diba? Parang kawawa-kawawa yung mga HR na kasamahan ko dati pag nagkukwento sila na sila yung pinapain sa pag-swab. Yung mga nurse, sabi ko, buti na lang din, hindi na ako HR nung nag-pandemic talaga. Mm-hmm. Ito si Amor din nasa human resource din to eh. Diba, Ma'am Amor, alam mo yan, lahat ng problema sa HR binabato. Actually, natutuwa ako nung pinapakinggan ko yung introduction pa lang niya. Nakarelate kasi ako sa kanya eh. So parang sa isip ko ngayon, parang ang sarap na maging mentor. Kasi ako yung nagnegosyo din before, kaya lang yung aming negosyo ay hindi siya nag-flourish. So nagsara kami. Pero yun nga, andun pa rin sa puso ko yung pagnenegosyo. So nakarelate ako sa'yo kasi nga sabi mo, nasa HR ka, yun ang trabaho ko ngayon, nagdo-double job ka. Alam ni Reggie na double job din ako. Tapos nag-academe ka, nasa academe ako. Yung Lord, is this a sign? Na magnegosyo na din ako pagdating ng panahon, yung tamang panahon. So natutuwa ako na makilala kita today at natututo ako sa'yo. So share mo naman sa amin yung mga strategies mo na ginamit mo para ma-establish yung frozen food gasam in such a competitive market. And ano yung nagsiset apart dun sa brand mo? Doon sa ibang brand. Mm-hmm. Yung strategy, sa lahat naman ng business, yung supply chain talaga, kung sino yung supplier mo. Tapos magkakadugtong yan eh. Kasi lately naging struggle ko yung manpower. So parang, nung ina-assess ko yung business namin, parang yung supply chain, ibig sabihin ng supply chain, yung supplier, lahat ng kung saan nanggagaling yung materials mo, mga principals, dapat aaralin nyo yun. Tapos, ang pinakamahalaga doon sa paghahanap ng suppliers nyo, yung the way how you speak yung business relationship, yung pag-build ng business relationship. Kasi ako, proud ako na galing ako online seller talaga. Na nag-transform na kami into physical store, hiningi na ng pagkakataon. Pero ang dami kasing mga, yung gusto mag-business, pero yung attitude nila, hindi nila ina-align. So, mahalaga yung pagkakaroon ng attitude, yung business relationship, yung attitude mo sa pag-usap ng suppliers. Tapos, pangalawa, syempre, pag may supplier ka na marketing, dapat maayos ang magiging marketing, yung mga ads, ganyan, pakikipag-usap sa client na. Tapos yung manpower, mahalaga. Ngayon yun, yung sabi ko nga may challenge ako nung nakaraan sa manpower kasi yung taas ng demand nung negosyo namin, dumarating na kami sa point na nagre-reklamo yung customer namin kasi sa sobrang bagal. Akala nila mabagal, pero inside, sobrang dami. Hindi na talaga namin makaya yung volume. Ganda naman ang problema na yan. Oo, good problem naman siya. Yun naman din ang isip ko, good problem. Pero yun sabi ko, pala, sa negosyo, hindi lang parang one area lang yung titignan mo. Kasi ang iisip na kapag nagnegosyo ka, marketing lang yan eh. Benta lang yan. Hindi, ang dami mong titignan even yung logistic yun. Part din yun ng accounting.
accounting. Buti na lang, advantage sa part ko kasi ang nanay ko ay finance officer talaga. So yung paglibro, yung mga ganyang BIR, siya na yun. Hindi ko Oo. na iisip. Yun yung ano, yun yung advantage ko. Tapos sa legality naman, ang tatay ko naman kasi nasa legal department. So yung mga legality, buti naman wala pa kami mga legal ano ngayon. Compliance kami lahat. Kasi nga parang ang mindset ko noon, nung, di ba from online kami, na nasa bahay lang kami, may physical store na kami last year, nakapag-establish na kami ng physical store. So parang ang mindset ko noon, dapat lahat legal, dapat, alam mo yun, wala akong poproblemahin na later on magkakaroon ng komplikasyon kasi di kami compliant. So, nung lumipat na kami ng physical, lahat compliance na kami. Yun, mahalaga din, BIR, dapat compliance. Yun ang mga dapat nilang ano, dapat aralin. Mercy, ano yung mga ano yung point dyan sa business mo? Siyempre, it's still growing, no? Ano yung point sa business mo na parang, na paano ka na, shucks, eto na yon, na-break ko na. Wala na ako dito sa baba. Kasi, di ba, parang may mga tiers. Hindi na ako startup lang na basta-basta. Andito na ako, nakatawid na ako ng one step. Sino yung mga companies or mga organization or mga enterprise na or kahit sinong mga sinusuplayan nyo na ngayon, yung mga kilalang companies. Basta, Ba't mo magsabi nun? baka masulot. Pero may mga ano na kami, may mga client na kami na hotel, Horeca, hotel, restaurant, catering. Na, Okay, wag na yung pinaka-brand. Oo, may mga client na kami na gano'n. And then, ayun, nakakapagpapadala na rin kami sa mga tawid dagat, sa mga Visayas, Mindoro, ganyan. Yun ang ano namin, market. Tapos yung regarding dun sa kung kailan ko siya naramdaman, parang yung ito na talaga, hindi na ako online seller. Negosyante na talaga. Kasi gano'n yung parang transition kay online seller lang ako dati. Ganito lang, ganyan. Tapos nung, hindi na biro to, negosyante, entrepreneur na. Gano'n na yung ano, entrepreneur, gano'n na. Nung lumipat na kami ng pwesto, kasi yun talaga, hininginan ng pagkakataon. Kasi, before, kahit marami kaming freezer, ang mindset ng mga principal, ibig sabihin ng principal, yung mga big companies na nagsusupply, like sila CDO, sila Pure Foods, ganyan. Ang tingin nila, backyard pa din kami. Kasi sa bahay namin kahit kinonvert namin yung first floor namin into store, kahit may office kami, na may computer, may admin kami, ang tingin pa rin nila sa bahay. So parang, isa yun sa mga nagiging, parang nanliliit ako pagka pupunta yung mga principal. Kasi parang nakikita mo sa mata nila na, ganito pala to. Pero yung volume kami. Pero dahil nga, kapag selling ka, mahalaga talaga yung physical store. Kasi you are selling their product So, ang isip ng mga principal, dapat maganda yung facing ng product nila. So, yun, nung lumipat na kami last year ng pwesto, na talagang warehouse na, yun, dun ko na naramdaman na, talagang negosyante na ako, hindi na ako online, hindi na to online. So, si nanay ko doon lagi niya akong tinatanong, sigurado ka na ba? Kasi nga parang may kadugtong na OPEX kasi renta, yung na-renovate pa namin yun, mga construction, yun. Tapos ito naman, itong taon, yun, nakapagpa-install na kami ng cold storage namin sarili. Yun, level 2 na talaga ito. Galing Kasi dun, parang hindi, siguro hyper, feeling ko may ADHD ako kasi hindi natitigil yung utak ko. Parang gabi, may isip mo pa na, dapat ganito pala, in-adjust ko yung ganito namin sa marketing. Yung mga ganon. Yun yung naramdaman ko na talaga. Tapos, etong senior din, although kay Bounty naman kasi matagal na ako, pero parang nung nag-report si Bounty, parang kami yung sa Gentry, kami yung number 1 na nila. Pero parang tahimik lang. Tahimik lang sa umpisa.
Ang galing, no? Parang, na-speechless ako kasi edo mo talaga, Amor. Nasubaybayan ko sila from magtitinda ng ganito, o hotdog, ha, mga ganyan, hanggang sa paisa-isa hanggang tonelada na. Sabi ko, grabe to, unstoppable siya masyado kung ano talaga yung sinet niya sa mind niya. Yun talaga yung nangyayari. 'Di ba? Mhm. At wala ka ba talagang parang wala kang, syempre lahat naman tayo nagkaka-doubts and nagkaka-fears, no? Pero ano yung mga kinakaharap mo pa ng struggles or yung mga frustrations mo or ano ba, paano ba yung term na yun? Parang nagkakaroon ka ng anxiety na baka mamaya bukas may mga ganun ka ba? Kasi sa business parang hindi mo maano na bukas ba relevant pa tong ano na to? Ganyan. Everyday yun, Marcy, hindi yun nawawala. Kaya nga, parang lately, nung nag-upgrade nga kami, kasi di ba parang kaka-install lang nung Mhm. storage. Yung anxiety talaga na parang kaya ba namin, una, kaya ba namin bayaran yung pagpapa-install kasi pricey. Pangalawa, yung kuryente yung kasunod nun. Pero yan, Mm. yung, alam mo yun, aligned talaga lahat. Nung nagpa-install kami, grabe, parang 2 times 3 yung sales namin. Kaya parang yung doubt ko na kaya ba namin bayaran, kaya ba namin pag tumaas ang kuryente, nasagot nung binigay talaga ni Lord na na blessing. Pero yun, Mars, hindi mawawala sa business kasi yung Mm. pagka ikaw kampante ka lagi. Kaya minsan, parang advantage and disadvantage yung pagkakaroon ng nagiging anxious ka dun. Kasi Oo. advantage on your part as business owner na huwag kang magpapakampante lagi. Oo. Na hindi porket kumikita ka, okay na. Dapat laging nakabantay ka sa trend. Kasi ngayon sa online market, sa food, ang daming lumalabas na daming lumalabas na product, daming lumalabas na, alam mo yun. So, kailangan Mm. lagi kami on the loop. Kasi, hindi lang business namin yung iniisip ko. Iniisip namin yung mga clients namin, yung mga reseller namin lagi. Kasi, pinapahalagahan namin yung lahat ng mga reseller namin kasi sa kanila kami kumukuha ng kita eh. At the same time, kumikita din sila dun sa product na binibili nila sa amin. Mm. So, yun nga yung sa anxious na parang isip ko, everyday, bukas ba, bibili pa ba sa amin to? Bukas may lalabas bang ganito? Pero, yun yung negative. Ang positive naman dun, dahil nga lagi kang parang nakabantay, lagi na anxious, ka din talaga, parang alisto ka lagi na, ganito, lalabas to, abangan May na natin. continuous growth, no, palagi. Kasi pagka, yun yung nakikita ko sa iba, na pag kumikita na, sige, okay na kumikita na. Kami hindi, parang kailangan laging may improvement, kasi mananawa at mananawa. Mm. Kaya kung Lalo na, makikita yung product line namin na isang oo. damukal na, Saka may parang mga items din kasi na seasonal, 'di ba? oo, for example, ngayon, ham season na, yan, nagre-ready na kami for ham season, yung mga Fair binibili na. mga chocolates, yan. Kaya minsan pag may nagtatanong sa akin, magkano yung ganito, hindi ko na masagot kasi sa sobrang dami. Mm. So si ma'am 'no, ano talaga siya, entrepreneur ang kanyang isip kasi hindi siya tumitigil sa 'pag na-reach niya na 'to, ito na lang, ime-maintain na lang. So yung Kaizen, mindset sa future, eh, ano pa yung puwede mong i-improve, ano pa yung puwede mong gawin. Pero nabanggit niyo nga po kanina na nagsa-suffer din kayo, nagiging anxious din kayo, nagkakaroon kayo ng anxiety dahil nga kailangan ma-sustain ninyo yung operational expenses ninyo, 'di ba? Dahil mas mataas yung OPEX ninyo. Pero sabi niyo nga, tumaas din naman ang sales ng 3 times. So ano po ba yung, ito naman po yung next question po namin, ano po ba yung naging role naman ng support system ninyo, yung family mo, friends mo, and mentors dito sa iyong entrepreneurial journey? Ano po yung role nila sa buhay ninyo? Unang-una, pagdating sa money, ang nanay ko, dito, talagang i-honor ko ang nanay ko sa pagturo sa pera. Kasi parang ako, pagdating ng marketing side, yun yung feeling kong naging kasi recruitment eh. So, alam mo Mm. paano mag-recruit, di ba? Yun yung Mm. naging, tawag dito, advantage, leverage ko dun sa business. Yung nanay ko talaga kasi dahil nga sa financial,
yung pag-compute, yung mga ganyan, siya talaga yung nagturo sa akin nun. Na, ganito yan, dapat within, yung mga basic na computation sa business. Yun, siya yung nagturo pagdating sa finance. Tapos, ang husband ko, yan talaga ang parang anchor ko. Kasi pag nandun na ako sa time na binabayo ko yung sarili ko, kaka-overthink. Siyempre, magkasama kayo, parang, ganito, magkukwento ka sa asawa mo. Ganito. Siya yung magpapaalala lagi sa akin. Nung nagsisimula tayo, masaya na tayo sa ganito. But ngayon, alam mo yung parang ibabalik niya na kung ano yung sa kami nagsimula. Stay grounded naman ako, okay, kumakalma na ako, sige, ganito. Kasi may mga times na gano'n halimbawa, may bid akong hindi nakuha, sobrang napuprostrate ako nun kasi parang, sayang yung stock, ang laki nun, gano'n, frustrate na ako. Tapos siya lagi yung magre-remind. Kaya, totoo, yung sinabi ni Go Hong Wei, di ba, na pinakamahalaga yung pagpili ng tamang partner sa buhay. Talagang, hindi naman din to magiging ganito kalaki nang hindi lang ako dun. Kami ng partner ko yung nagpalaki nito. Tsaka kung makikita talaga sila, hands-on silang dalawa. Kahit saan, sila talaga ang magkasama. Nung nagsisimula kami, di ako marketing, sales, online nun. Tapos siya taga-deliver. Kaya nga ngayon, gusto kong makita yung mga picture namin na kami pa yung nagde-deliver, siya yung naghahatid. Kasi ngayon, syempre, may logistic na hindi na kami yung nag-ano Kasi parang, mababalik ka na, ganito lang dati. Ma-humble ka ng, pag nakikita mo yung mga dati mong transaction na, ang saya-saya mo na sa isang box. Ngayon, pag di mo ito nakuha, galit ka. At saka, alam mo, kahit na sabihin natin na kumikita na yung business nila ngayon, parang ako sa nakikita ko, hindi sila nag-change ng lifestyle nila. As in, wala akong nakikita sa kanila sa posting sila na pinoflot nila yung ganito, ganyan. Basta kung ano yung simple na dati nakikita ko silang kumakain ng sabay-sabay, ganyan. Ganun pa rin sila. Hindi ko siya na nakikita na, bumili akong bagong kotse, bumili kami ng ganito, ganyan. Wala, as in. Lahat ng mga pinano nila, papunta ulit sa business. Ganon. Minsan naisip ko sabi ko sa asawa ko, pag nakikita ko iba, nagpo-post, nasa Boracay, nasa ibang bansa, sabi ko, ba't kaya hindi tayo nagagalit? Sabi niya, wala nga tayong time Parang alam mo yung kasi parang nasa era pa kami ngayon na dahil nga nag-upgrade na kami ng sa storage. Yung naka-game on yung mind namin na kailangan namin siyang established. May next target na naman kasi kami, yung property na talaga na parang sariling property na kasi medyo pricey din ang rent So parang game on kami lagi na gano'n na tsaka kami, hindi kami maluho hanggang ngayon. Kumakain pa rin kami ng kwek-kwek, yun pa rin, nag-debate pa rin kami ng kwek-kwek sa labas, fishball. Pero may time din naman na kumakain kami sa labas, pero hindi kasi talaga yun yung lifestyle namin. Kaya parang kahit afford mo naman, hindi kami, nanghihinayang pa rin kami. Parang ganun talaga yun nga daw yung nakalimutan ko kung sino yung nagsabi nun, pero yun ang nagsiseparate sa mga successful business owners doon sa talagang, alam mo yung mga mabibilis na umaangat, tapos mabilis din silang bumagsak kasi nagkakaroon sila ng profit, nag-change agad yung lifestyle nila. Whereas, may mga studies kasi na ginawa na mas nagbo-boom talaga yung business kapag yung may-ari ay parang nire-reinvest nila or yung nila is nandun lang din sa kung ano yung nasimulan nilang lifestyle. Siyempre, nagkakaroon ng mga changes ng paunti-unti pero hindi yung talagang extravagant. Ganyan. Ngayon. Kasi kami nang Nagpa-invest ng pa-invest. Pag nagsimula ka kasi, nung talagang, alam mo yung from scratch, na kumita ka ng 5 pesos, mahalaga na sa'yo yun. Manghihinayang kang gumastos ng 5 pesos. Kasi ang hirap mo kitain dati. Ganon yung naging namin. Tsaka isipin mo, nag-business ka kasi ayoko na mag 8 to 5, ayoko na mag 9 to 6 kasi ang hirap magko-commute ako. Pero nag-business ka, 24/7. Scam pa
Alam mo, totoo, matutulog ka na lang, isipin mo pa, na-deliver na ba to? May biyahe na ba bukas? May plano na, may ruta na ba? Gano'n. Ang matindi doon, nagbibilang ka pa rin ng hamang kahit natutulog ka na sa panaginip mo. Yung mga order pa, inventory pa rin iniisip mo, no? Ang ano lang, ako nung nag-business na, yung sa sarili mo, parang alam mo yun, may ano ka, may napatunayan ka sa sarili mo. Pag nasa corporate ka kasi, alam mo naman, diba? Lalo ako, yung huling job ko okay, pero yung mga napasukan ko before, Chinese owned talaga. Talagang alam mo yun, every cents, parang ultimo 25 cents ang sahod mo, kailangan sulit na sulit ka, yung gano'n. Na dumating sa time nun, grabe, daig ko na yung guard namin, nag-shifting na sila, ako nandun pa rin sa office. Ganong level yung pagod ko nun. Kaya parang, hindi ko din naisip na kung babalik ako sa work. Nung nasimulan ko na si Pudyasa. Tsaka ang asawa ko kasi, siya kasi business talaga. Kaya parang naano ko sa mindset niya. May time kasi nun, parang February si Pudyasa, diba? Parang September. August. 3 days na zero sales. From February, hindi kami nasisiro Tapos, alam mo yun, emote ako noon, napatay pa yung ilaw, depress ka na naman, gano'n. Tapos, ang sabi ng asawa ko, hindi laging Pasko. Tapos parang inisip ko, oo nga no, kaya ngayon, ang nangyayari, halimbawa may time na pag-low yung sales namin, or parang walang ginagawa, yung busy. Dati na ano ko niya, na-anxious ako na, bakit di tayo busy, mababa yung benta, ganyan. Ngayon, change yung mindset ko na kapag may time, pag off-season, yun yung time na kailangan mo mag-invest, mag-isip, mag-innovate. Kaya nga, iniisip ko na, binibigyan tayo ni Lord ng time na mag-isip. To breathe. Pahinga-hinga din. Kasi yung iba, parang ako din, gano'n din ako before na, pag humina, nawawalan kagad ng Oo. Ako na-feel ko yun sa business namin. Talagang parang kapag off-season, parang mafe-feel mo na parang bakit ganun? Nung last naman, ganyan. Tapos, may mga times na makikita mo pa yung iba na ba't sila bumibenta? Tapos bakit ako wala? Walang ginawa na naman, may ginawa ba ako? Ganyan. Tapos minsan madadown ka, pero syempre you turn it into opportunity, sabi mo nga. So, tsaka maghanap ulit ng ibang product line, ng ibang mga tignan at tsaka suriin kung ano yung may tinda sila, tapos ikaw wala. Hindi totoo yan. Tao lang tayo Kasi ganyan din, naramdaman ko din yun na, grabe, ba't yun nakakabenta? Tapos parang kami hindi. Pero parang yun, isip ko, sige, time to na mag-innovate tayo, magdagdag, or whatever. Kaya yun nga, kaya kami nag-come up na rin na yung Pudyasa, naging one-stop shop siya, lahat na grocery nandun. Pati mantika, meron na. Ang galing, no? Ganun talaga, dapat talaga kasi sa business talagang continuous innovation, continuous growth talaga siya. Tsaka huwag ka panghinaan ng loob. Kasi ako pag may mga napapanood ako na ganyan na parang nag-close, yung parang nalugi, parang sa business talaga, kung hindi ka na, hindi bumukol yung etong tinayo mo, try mo sa iba, try. Ako feeling ko naman, kapag ganyan, it's a tuition fee. Yun, parang yung mga losses na yun, for me, it's tuition fee, na bayad mo to para maging lesson sa'yo, makapag-aral ka, tapos susunod. Siyempre, hindi mo na rin magawa. At saka, man, may makukuha ka talagang lesson doon. It's not for me. Minsan may mga laban talaga na kailangan mo rin isuko, di ba? Kasi ang mahalaga, try lang ng try. Oo, try lang ng try. Kaya, ano naman ang mga, wait lang hindi natin sinasabi na hindi maganda ang pagiging professional or nandoon sa sa mga employee side or yung mga nasa corporate. Kasi ganoon naman talaga, there are people na magaling sila sa corporate jobs nila. And may mga tao na katulad ni katulad ko din na parang we want more for ourselves, na makasama yung pamilya, kaya ang gusto namin mag-business, ganyan. Ayun. Ano naman ang ma-advise mo
sa mga professional na feeling din nila na stuck sila dun sa mga current careers nila. Tapos, medyo nag-hesitate sila mag-take ng big leap. Actually, Nakagaya. nalagyan ko yung sinabi mo Kasi yun nga, parang may mga nabasa ako na nagkwento sila na parang yun nga, parang wala namang masama sa corporate. Tama naman. On my side lang, para ako din, piece of advice, kung maganda yung company, kung nasan ka, kung nafe-feel mo na may growth ka, nafe-feel mo na may sense of belongingness ka, may ambag ka, walang masama sa, Fulfilled ka doon. oo, kung nafu-fulfill nun yung, yung ang tawag dito, may self-fulfillment ka sa trabaho, walang masama. Nagkataon lang na ako, personally, yung mga napasukan ko is nakakapagod talaga. Kaya, nag-try ako. Pero kayo, may mga friend ako from malalaking company, pag nagkukwento sila, yung sahod nila, yung benefits nila, inisip ko, ba't pa hindi ako nag-apply sa mga ganong company? Ngayon siguro kung nandun din ako, nakapasok ako sa mga ganong company, baka nasa corporate pa din ako until now. Pero yun yung doon naman sa mga feeling nila 8 to 5, pagod na pagod. Try nyo muna. Kung eto kasi parang ako, isa lang naman yung anak namin. Pero kung ikaw, breadwinner ka, may 5 kang binubuhay pa na kapatid or may mga anak ka, try nyo muna na paunti-unti. Kasi may mga ganun akong office mate ko before. Syempre, nag-reach out sila sa akin. Nag-try sila. Tapos ayun, yung iba nag-resign na talaga. Yung iba hindi naging successful. Yung iba nag-resign. Ayun, maganda na din yung business nila ngayon. Parang try nyo muna. Mahirap kasing magsalita. Kasi parang ako, considering na isa lang naman yung anak ko. Tapos wala naman expense na sa bahay. Yung mga ganun kasi yung kino-consider mo pag pag magre-resign ka, 'di ba? Paano yung renta sa bahay, kung may mga loan, tuition ng ganito, yung alam mo yun, mga expenses. I-try nyo muna. Kapag nakita nyo na may potential yung market nyo, go. Tsaka nyo karere, tsaka kayo mag full-time sa business. Pero wag nyo bibitawan. Syempre, bread and butter nyo ang trabaho, di ba? Bread and butter yan. Kaya wag nyo i-give up na, sige, susugalan ko. Sa akin kasi, hindi na pagkakataon dahil nga pinag-resign na din talaga ako. Kaya naging full-time business na yung nangyari sa amin. Pero kung nasa corporate ka ngayon, try mo muna. There's no harm in trying. Pero kung nag-try ka, give mo yung best mo. Kasi may mga na-encounter akong ganun na nag-business, nag-try, tapos hindi nag-succeed. Kasi makikita mo kung paano yung effort nung nag-succeed at saka yung effort ng hindi nag-succeed eh. Etong nag-succeed, grabe talaga. Benta kong benta. Pero ito, isang benta lang, tapos pag walang bumili, nang hihina. Ano yung pinahihina? Or na-reject na siya kaagad. Reject na siya, ayaw na agad. Pag business, business owner ka, at makapal mukha mo, walang tigil. Ang talaga. Kahit walang bumili, basta mag-post ka ng mag-post, kung sa online yan, kung may physical ka, basta mag-display ka, pag may walk-in, dadami din yan. Yun, talagang consistency. Kahit saan naman, mahalaga yung consistency. Kung gusto mo yun, dapat consistent ka. Parang, di ba, pag gusto mo magpapayat, dapat consistent ka mag-exercise. Ganun din naman sa business. Kung gusto mong lumaki, consistent ka dapat dun sa mga kailangan mong gawin para lumaki yung business mo. Okay. So, ang takeaway ko sa sinabi mo, Ma'am M, is una, to start small, no? Wag muna yung, resign na ako ngayon, mag-business na ako. So, maganda start small ka. Ma'am M, resign, pa. Hindi ganun. Walang ganun, pinaghirapan din. Lalo na kung wala kang backup na yung mama at papa mong mayayaman, di ba? Yes. Mayaman si mama at mayaman si papa, oo. Lalo na katulad na sinasabi niya kung breadwinner ka. Take mo muna yung opportunity na sumasahod ka. Minsan kasi din, alam mo, feeling ko, kakaroon din ng hindrance na, hindsight lang, na parang, minsan nadadalian kasi yung mga tao na dito sa office, papasok lang ako, may kita ako. Pero dito, pag business, lahat gagawin ko, lahat, ganyan, ang dami kong gagawin. Tapos, ito lang kikitain ko. Minsan, parang feeling ko, ganun yung nagiging mindset, 'di ba? Pero katulad nga yung iba nakikita gino-glorify lang nila kung nasa ang state ka na ngayon, pero yung hardship
yon, hindi nila yun nakikita, yung lahat ng butas ng karayom na pinagdaanan, yung mga iniyak Alam mo, mo, kita nila. oo, yung may mga losses ka na hindi mo na alam kung saan mo huhugutin, ganyan. And sa business talaga, maganda yung sinabi mo na paunti-unti lang, pa-try-try, test the water muna. Kasi yung what you like might be hindi papatok sa iba. Yung ikaw lang, 'di ba minsan sasabihin natin na naniniwala ako dito sa business ko na to. Malaki ang potential nito, ganyan ganyan. For you. But what if paano kapag inilabas mo na? Katulad nga ng sinasabi sa atin, 'di ba, sa sa MBA, it's always dapat ang business ngayon always data driven. Lahat ganun. Kasi hindi na pwede yung pakiramdam mo lang, yung meron ka lang na instinct na alam ko papatok to. Do mas maganda talaga kung mahal mo yung ginagawa mo. Kung malaki yung tiwala mo sa product mo. Pero kung ikaw lang at hindi mo wag ka muna mag-resign agad-agad. Baka mamaya, pag-isip mo bukas, ang laki ng paniniwala ko dito, mag-resign na ako. Tsaka yung yung sinabi din ni Ma'am M na dapat consistent. Kasi Yes. kung ikaw, pag negosyante ka, hindi pwedeng hindi ka pumasok. Di ba sa office kasi Oo, pwede always show up. Ganun ano talaga. kasi leave ako ha, masama pakiramdam ko, o magbe-vacation leave ako ng ganito ha. Pag negosyante ka kasi, hindi mo pwedeng gawin yun dahil lalo na sa kita. Kasi ibig sabihin nun, wala kang kita nung araw na yun pag tumigil ka or hindi ka papasok. Yung mga ganon. So, yung mga sinabi kanina ni Ma'am, yung start small, try mo muna, tsaka yung consistency. So, yun yung mga take away ko dun sa advice niya sa atin. Mamaya mag-business ka na rin yung mamaya, no? Oh, Kita mo na. tingin ko nga number niya eh. Pwede ka mag-reseller sa kanya. Pwede daw mag-reseller eh. Yun. So, sige ma'am, question ulit. So, looking back, so what's one thing you wish you had known before starting your business? And how would that acknowledge have impacted your journey? So, ano ba yung wish mo na, yung wish mo na sana, alam mo yun, bago ka nag-start ng negosyo, oo. Siguro, to be honest, gusto ko sana nalalaman nun before, yung talagang mga suppliers, mga principal. Pero kung titignan ko din siya, kung nalaman ko siya noon, wala pa rin naman akong capacity. Wala pa akong market nun eh. So kahit malaman ko sila, hindi ko siya kayang i-distribute. Kasi wala pa akong market eh. Kaya parang yun nga yung aligned talaga na nung nalaman ko na itong mga to, lumapit na sa akin yung mga ganitong company, aligned na siya kasi may market na akong na distribution. Kasi, di ba, nag-distribute kami, nagbebenta sa palengke, sa grocery, mga ganyan, mga institutional. That time, wala akong network, wala akong logistic, wala akong capacity na storage. Kaya parang sakto lang din talaga na ngayon sila dumating. Kasi yung foundation naman, yung mga manpower, ever since naman nandun na. Yung mga system, nandun naman na ever since. Yun lang talaga yung sana, kung nalaman ko kagad, for example, si Bounty Fresh, kung naka-apply kagad ako before, baka mas malaki kami. Pero para at the same time, hindi rin magpo-prosper kung nung nagsisimula kami kasi nga hindi pa kami yung capacity namin hindi pa namin kaya. Para may perfect time talaga siya, may perfect timing, no? Everything. Tsaka yung isang takeaway ko rin dito sa business ni M, na parang 'di ba kapag empleyado ka, nandito ka sa department na to, ito lang titingnan mo. Kunwari HR ka, tapos minsan ano-ano ka lang na. Pero kapag business owner ka, dapat lahat ng lahat ng sulukan, dapat alam mo. 'Di ba? Parang, ayun nga, hindi ka pwedeng daw papasok. Mamaya. Sa lahat ng HR practice. Ako, yung napasukan ko before, yung pag-HR, syempre may focus ka. Diba? Kung sa recruitment ka, kung anong major pa, di ba? Pero parang ako, hindi ko alam kung lapitin ako ng problema o parang yung mukha ko ba, parang, alam mo, sumbungan ng bayan.
lahat ng problema, pati yung problema namin dati, natatanda ko, problema sa kantin, yung mga kutsara tinidor, nasa HR pa yun, pati basura. Sabi ko, ano ba HR ako dito? Para akong ano, pati, Mukha ka daw problem solver. Kaya gano'n. alam mo, natatawa ako na naiinis na inisip ko baka ano yun, parang yung nag-a-attract yung energy. Yung mukha mo, nakaka-attract ka ng mga problemadong tao, ganon. Talaga, kaya nga sabi ko, yung pagod talaga, pagod. Kasi yun nga, parang yung mga problema na hindi mo na dapat problemahin. Hindi ko nga, yun nga eh, hindi ko alam kung sa mga napasukan ko lang. O feeling ko naman pag yung mga big company eh hindi gano'n ng HR setting. Pero ako talaga naranasan ko pati yung mga yung water dispenser, problema ng HR, yung mga gano'n. Mapapatanong ka, ano ba, kasama ba to sa bayad ko? Kaya talaga mapapagod ka, tsaka yung halimbawa, may mga company kasi ako napasuhan na yung bawal yung magkarelasyon. Siyempre, yung mga report nung magjowang ganito sa ganitong department. Tapos, may time pa, tatawag yung asawa kasi may kabit yung asawa niya doon. Alam mo, patuloy ko na talaga yung level ko noon. Kasi, Tapos ma-absorb mo pa yun, no? oo, magtatawa ka, pero syempre kailangan mo aksyonan yun eh, di ba? Oo. Naisip ko sa rin ko, bakit ako? Bakit HR na naman? Yun nga sabi ko eh, pagka ginalingan mo kasi, halimbawa, syempre ang mga boss mo, ganito, pag walang mapasan, bigay mo kay HR. Na-solve mo. O Oo. ngayon, hindi sila ma-solve, binabato kay HR. Oy, wag mo na masyadong galingan, sis Amor. Kasi baka lahat Alam na mo, ng talaga problema. yan, parang Ibigay pag sa'yo. ginalikan mo, lalong dumadagdag yung trabaho. Hindi, alam mo, dahil dyan, ginalingan mo sa lahat. Kaya ngayon, dala-dala mo yan sa business. Lahat ng sulok, ginalingan mo talaga. 'Di ba? Yun, Maraming salamat po sa mga nagsusumbong sa kutsara, tinidor, water dispenser, at mga kabit-kabit. Pinatibay niyo po siya masyado. tumatag ako. Kayo po ang dahilan kung bakit nandito siya ngayon. Pero totoo, pag titignan mo siya ngayon, yun din naisip ko eh. Oo nga, no, parang yung mga dating, yung, syempre, di mo naman forte yun, nasa HR ka nga. Pero dahil binigyan ka ng problema, you have to think kung paano Mm, mo i-solve yun, paano mo siya mm. ma-eliminate or matatapos din. Kaya Which ngayon, nare-relate ko. Pag may problem sa mm, operation, nare-relate ko, o sige, pag dumating to, may report yan, o sige, gagawin natin. Tapos na. mm. Kasi gano'n talaga ang business owner, problem solver ka. Umpisa pa lang problem solver ka na. Kasi 'di ba, mas maganda ang business kapag you are solving a problem. Ang una mong inano is kung saan ba makakakuha ng affordable na mga frozen food etong mga to, you solved a problem already. Ang galing ko dun, Tapos hindi, charot lang. Tapos within the business, syempre, lahat yan nandun ka sa top, lahat yon iso-solve mo pa rin, 'di ba? Though sana yung iba hindi mo na kailangan i-micromanage, 'di ba? Katulad ng mga kutsara, tinidor, charot lang. Oy, going back, ano-ano pa ang long-term goals ng Frozen Food Gasam at how do you plan to continue na i-innovate at palakihin pa ang company na to bukod sa pagkakaroon nyo ng sariling property? Ayun, ang long term talaga namin yun. Sa una yung property. Tapos yung maging leading talaga kami in Kamanaba. Kasi ngayon marami pang player ngayon eh. Ang Mm-mm. pinaka-goal namin as in makilala na kapag food distribution sa Kamanaba kami. And then parang ang gusto din namin in the future, sana matupad, yung para ma-franchise. Kasi may mga nagtatanong sa amin ng franchise na hindi ko pa Mm. sa mapag-aralan. Pero ngayon, we have consultant na nag-help sa amin sa pag-establish ng ganung setup na gagawin. Wow, So, may, lumalaki na. may franchise na, di ba? Mm. Wait lang, hindi mo pa nasagot kanina kung Okay. saan at sino nag-coin nung frozen food gasam. Yung una kasi talaga naming word, una naming gustong pangalan nun, food gasam.
Kasi 'di ba sa Instagram, pag yung Oo, mga hashtag natin, 'di ba? So, hashtag. parang ang ano ko nun kasi, yung foodgasm, 'di ba yung parang yung isa sa STD, 'di ba? Sa food kasi yung pagka kumain ka, yung feeling ng, ang sarap. Yun yung foodgasm eh. So, dinagdagan ko na siya ng frozen kasi Something nga you're naging craving for frozen. talaga. Kasi nga, 'di ba, ang target talaga namin is yung cook food talaga, restaurant, ganun. Mm. Kaya foodgasm. Kasi nga, every time magluluto yung asawa ko, alam talaga, ang sarap ng luto mo. Ganun, ganun yung lagi ko sinasabi talaga sa kanya. Itsura pa lang, totoo 'yan. Diba? Pinahirapan ako ng matagal niyan. Gabi pa, hindi po midnight snack, doon mo siya ipopost. Oo, grabe. Tingnan niyo yung ano nila, yung pages nila. And speaking of page, pwede mo silang i-invite, Marcy, sa inyong mga page, sa inyong mga social media accounts para ma-follow ka nila. Follow nyo kami sa Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, Lazada. Ayan. Ayan yung aming email address and then contact number ng sales kung gusto niyo mag-inquire kung gusto niyo maging reseller or gusto niyo maging distributor sa area niyo, yan. Message lang kayo. Pero sa amin kasi, Marcy, gini-gatekeep kami ng iba naming big account. Kasi nga, syempre, pag mapupunta sa amin yung mga client nila. Kaya kami, gusto namin din mag-set up ng franchise. So, for example, ikaw ang magiging partner namin. For example, Bulacan. Wala nang sa amin na taga Bulacan. Sa'yo na lahat. So may Yun Wala partner na ka na sa makakapigil sa akin. may partner ka na sa Bulacan, ma'am, wala pa naman. sa Bukawi, meron po. Oh, Anong okay. Itawagan? Marilaw daw. Talagang ay mamaya sabi baka mamaya. Ito na simula ng mo, sis Amor, ng pag-boom mo sa business. Tsaka alam mo, ito ang naging advantage siya. Kasi nga nung pandemic, di ba parang hindi nakakalabas. Kaya din nag-boom yung food business talaga. Kasi nga, ang ginagawa ng tao nun, di ba, puro food, luto sa bahay, ganyan. Kaya hanggang ngayon, yun din na-realize ko eh. Kasi parang nung nagko-conceptualize kami ng anong business, ang isip ko nun dapat consumable. Inisip pa namin parang bigasan kasi sabi ng nanay ko, maliit kita. Kaya sabi ba sa food, kasi yun yung hindi mawawala eh. Kahit mahirap na kailangan mo kumain, diba? Ang cellphone, pwede kang hindi bumili ng cellphone pag may cellphone ka na. Pero ang pagkain, hindi mo pwedeng hindi bilhin. Bibili mo talaga ang pagkain. Lalo pa tayong mga Pilipino, mahilig talaga tayo sa mga frozen foods. Lalo mga tosino, yung mga ganyan, no? Talagang comfort food natin yan. Hotdog, ganyan. Ano ba yun? Ba't ko ba sinabi yun? Tapa. Oo, mga tapa, ganyan. O Marcy, magbigay ka na ng advice sa ating mga viewers ulit. May mga closing remarks. Simula. Una, sa mga gusto magsimula ng business, mag-try lang. Hindi nyo man, yun nga sabi ko kanina, hindi nyo man ma-shoot to, try and error. Wala namang nagsisimula ng malaki kagad, di ba? Start small. And then, pag-aralan nyo. Huwag kayong try lang din ng try. Pag-aralan nyo. Kasi, yun nga, yung na-mention mo kanina, Marcy, na isipin nyo lagi, parang tuition fee nyo yun. Kung naging, di ba? Kung nag-trial error kayo, make sure na may mapupulot kayo dun sa trial and error nyo. Kung yung goods, gamitin nyo siya, yung mga bad, let go nyo yung mga ganun naging bad practice or naging bad experience. Pero try lang ng try sa mga beginners. Kasi ako personally, ang dami kong nakitang customer namin na nagsisimula. Nung pick up sa amin, nakabike sila, pero ngayon nakamotor na sila. Alam mo yung may fulfillment ako doon na, uy, party ako nung paglabo nila kasi natulungan din namin sila. Ganun, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Yung nakakapundar na sila, makita mo. May fulfillment. Tapos doon naman sa mga business owner na din, nakagaya ko. Ang tawag dito? Yung laban ng patas. Ang dami kasi ng mga business owner na nagsisiraan, alam mo yun. Kaya ako, bilang na bilang yung marami akong makilalang negosyante din, katulad ng business namin.
Pero bilang na bilang yung nakakausap ko. Kasi nga, ayokong palakihin yung circle ko nang hindi naman totoo. Kaya, Mm-mm. sa mga kapwa ko negosyante na, choose your circle. Alam mo yung makakatulong sa'yo, hindi yung sisiraan ka pagtalikod mo. Mm. Tsaka yun, laban lang tayo kasi ang daming yung mga friend ko nakaklose. Minsan dadaig na ang hina, ganyan. Ako kasi yun nga, pag mahina sa amin, tinitingnan ko siya as opportunity na mag-innovate, alam mo yun, mag-develop ng yung product or something, mga ganyan. Try, laban lang lagi sa buhay. Kahit saan naman kahit hindi sa negosyo. Kahit nagtatrabaho ka, kahit anong ginagawa mo, laging may struggle sa buhay. Ang kailangan mo lang lumaban ka. Kasi kung magpapakain ka sa problema, wala na. Tatagos na lang tayo sa pader nun. Oo. Wag magpakain sa problema. Kumain na lang at bumili sa frozen food ka. Yes. Oo. Kain nyo na lang Kain pag nyo wala na na kain yan. Wow, grabe no, hitik na hitik naman to. Parang gusto ko na mag-business mamaya. Tapos parang gusto ko sa frozen din eh. Inaga, ganun din yung, Food. ganun din yung ano. Ganun din. Yung mga ano po nanonood sa atin ngayon at yung mga manonood pa kasi marami talaga nagre-replay nito. We encourage you po na i-message si ML at sa kanilang business kasi nag-accept sila ng mga resellers, ng mga ayun, baka magba-branch out na rin kayo. Ay, mag-ano ba yun? Franchise. Franchise. Mm-hmm. Baka mamaya unang-una dyan na mag-message Sister Amor. Kasi ang dami ng inquiry. Parang yun nga hinihingi na naman ng pagkakataon. Kasi parang yun nga, gusto nilang dito? Kung ano yung business operation namin ngayon, i-replicate siya, gano'n. Ang galing. Talaga nagagalingan talaga ako dito kay ML from scratch. Tapos siya talaga lahat. Tapos inaral niya talaga. Alam mo, naging obsessed ka kasi din dun sa business mo no? Talagang, pag tinitignan ko siya, parang gusto ko talaga makuha yung energy niya doon sa business niya na bukod sa, hataw na hataw siya as in. Tapos napaka-hands-on niya talaga. From accounting, sa lahat, nakikita ko siya na nagko-compute, nag-admin, nag-customer service, nagbubuhat ng mga Ngayon hindi na. Dati nagbubuhat pa ako, hindi na. Ayun. Dati kaya pa eh. Pero yun nga, kahit saan talaga, sa mga business owner, make sure na aralin nyo talaga. Gagalingan lang natin. Gagalingan nyo. Kung dati ginagalingan ko sa paghahanap ng nawawalang kutsara tinidor, sa nasirang dispenser, ngayon ginagalingan ko na dito sa Ginagalingan ko dito sa business. Hindi daw totoo yung formula na sipag at syaga at konting illegal, sis Amor. Huwag kang ganun kasi. Dapat lumaban ka ng patas. Dapat legal. Minsan nga ginagawa na asawa ko, na lang tayo para mabilis yung pagyaman. Oo nga. Ayun, maraming salamat, ML. Super thank you at pinaunlakan mo kami na i-share mo yung story mo, yung journey mo sa maraming Kwentong kutsara tender ko. Okay, siyang kutsara kabit-kabit. Sana yung mga nag-start, huwag lang kayong, tignan nyo na lang yung sa akin, hindi kami tumigil. Nasa na kami. At saka nga pala, meron pa tayong kwento mo yan. Ay, kwento mo yan. Ano ba yan? Mali naman ako. Yung sumasagot ka pa. Masyado ko na dibdib dun sa kwentuhan natin. Oy, sumasagot ka pa. Merong question si ML. Tapos, yung mga, natin, viewers natin, paunahan sila na anong tawag dito? Mag-type ng tamang sagot, tamang sagot. Tapos, mananalo po kayo ng mug. Amazing mug. Nakita nyo ba? Amazing mug natin. Ito, ganyan. Hindi nakikita. Ayan. Unlimited edition. Hindi limited edition yan. Malapit na maubos, guys. So, ayun. Anong question mo, ML, para sa ating mga viewers? Unang question,
kailan tinayo ang frozen food gasam? Anong taon? Anong taon? Ayan, ang question natin ay kailan, ay anong taon? Year lang to guys Frozen food gasam. Ayan. Ayan na. May sumasagot. Ay, meron na ba? Ay, Marcy, magpa-Gcash tayo. Ayan. Ay, alam niyo pala, magpapa-Gcash daw si Madam. Wow. 5 winners ba? 5 winners ng Pero, hindi natin ngayon gagawin. Magkakaroon tayo ng posting Separate. na ng posting para mapakita nila talaga na, tapos meron doon i-indicate natin kung ano yung instructions. 'Di ba? Para mas maliwanag. At mas mabilis din yung announcement of winners natin. 'Di ba? Ang may mananalo ng 5 winners na mananalo ng tig 200 pesos. Ay, grabe. Kung pwede lang hotdog. Sana Baka malayo yung mga hindi natin mapapagay hotdog. hotdog pero luto. Luto na. Ay, meron mga sumagot to. 2019 daw. Tama ba to? Mali. Okay, tapos na. Si Joseph ang pinakaunang staff namin. Ang baby boy namin. Hanggang ngayon nasa Uy, pa siya. ikaw pala yung Joseph ikaw ang unang tapos hindi mo alam. Ano ba yan? Kailan ka pumasok? Konti pa. Ay, si Tita Alma, Oo nga eh. Sorry, I'm late. Nanay, patapos na. Pero si nanay hindi ako sinusuporta. Yung nanay na hindi sumusuporta. Okay, kailan itinayo ang frozen food gasam? In taon lang to, guys. Ay, natawa ako kay Joseph. Bakit ganun? Sinabi yung password. alam mo na, mabagal ang internet namin. In-announce na. Guys, sa business nyo magpalit na kayo ng password. Mabagal tayo yung password. Kailan daw? Si Joseph kaysa nag-explain pa talaga siya. Sinisi yung password. Sabi niya, 2020 na ako pumasok. Nakakaloka tong si Joseph. May trabaho pa ba ito mamaya? Wala pang nakakasagot Nasa din pala. Nasa page 2 ata Nasa page ba? Habang wala pang nakakasagot, ipopost ko ulit dito yung teka, tanggalin natin yung i-follow nyo po ang Frozen Food Gasam sa kanilang mga social media accounts at saka sa Lazada, TikTok, and Shopee. Madali silang makita kasi isa lang naman yung pangalan nila, Frozen Food Gasam. Sila yon. And yung number po at saka ang kanilang email address if you want to do business with them. Message lang kayo sa mga mag-i-order. And i-like and follow nyo na rin ang aming page, Coffee Session. Kapag nag 5K na kami, guys, meron tayong pa-surprise. 2 mug. Mug pa rin.
Hindi, may pa-surprise tayo. Oh, si Nanay, hindi nga 2019, yung nakikipagtalo nga si Joseph, hindi sana si Joseph na lang nanalo. Sinabi niya pa nga yung password, do. At saka kung kailan siya pumasok. O, diba? Susunod na guess nga natin yan, si Joseph. Ay, ano pala, hi dun sa mga ano namin, sa lahat ng mga Magsama muna tayo ng ano. angels namin. At gusto ko magpasalamat. Ito ba pala, isa sa pinakamahalaga din, yung manpower talaga. Sobrang blessed namin kasi talagang yung manpower namin. Ever since nung nag-start kami, yan, si Joseph, pinakauna naming staff until now. Andyan pa din siya. Hindi natin sure kung hanggang mamaya may trabaho pa siya, no? Sinare yung password. Loko-loko. Sa mga business owner, isa yan sa i-consider nyo dapat na talagang yung magiging support nyo. Yung manpower talaga is okay. At saka di ba sabi nung may-ari ng Virgin Group ba yun? Conglomerate. Na if you take care of your people, the people will take care of the clients. Kapag alaga talaga sila, it will show. At saka i-extend nila yun talaga. Ayun, nawala naman. Ano guys? Pasalamatan natin si Joseph. 27. Guys, konti na lang. May 2017, may 2019, may 2020 at saka 2021. Ano pa, kulang. Yun na daw yung tama. Guys! Tapos i-follow nyo na lang din yung Style 525 sa kanilang mga social media accounts. Ganda-ganda ng mga yan. Oh. Bili-bili na rin kayo sa kanila. Oh, diba? Okay naman ng model. Mga nag-college pero nag-online selling na lang. Charot! Milyonarya naman. Milyonarya. Ang ate mo Eliza, charot. At ano ba? Ayun, may nanalo na tayo, 'di ba? Tama 'to, 'di ba? 2018. Ang sagot ni Sir Alfredo Fordeos. Tama? Tama ba 'to? Sis? Ano na si Joseph, 2018, parang baliw. Sasabihin ko na ba? Tamang sagot? O sige, ano ba talagang tamang sagot? Ako akala ko 2018 talaga. Di ba din siya nag-start? 2020. Ano tama? O yung 2020, ang tama, si mami mo. Mami mo ta, di ba? Si tita. Ay, oo. Siya ang tama. Siya ang una dito. O tapos nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi ka naman na Joseph. Oy, pero akala ko talaga 2018. Yun yung unang taon. Actually, wala pa ang taon months yun eh. February 2020 kasi Joseph, December. Ayan. Nanalo na pala kanina pa si tita eh. Congratulations, Tita Imelda Lorenzo. Kayo po ang nanalo ng amazing mug natin at ipapadala yan po sa inyo. Kagaya ikaw din Sis ML. Papadala din kami ng mug sa iyo at sa iyong family. Yay. Maraming salamat din sa mo sa amin, sa pagpapaunlak mo sa amin na i-share talaga yung story mo, journey mo. Sobrang MG. Yan. Tapos, yung mga nanonood po sa atin ngayon huwag niyo pong kalimutan na magkakaroon po tayo ng banner posting para po sa mga tawag dito, sa 5 winners ng 200 pesos may instructions po doon na magla-like and share po ng
Frozen Food Gasm. And this is brought to you by, syempre, Sis ML at ang Frozen Food Gasm po. So, magkakaroon po tayo ng banner doon. Sundin nyo na lang po yung mga instructions. And doon na rin natin papakita yung mga winners. Through banners na lang din. Dito sa The Coffee Session na. Ayun. Maraming salamat, ML. Maraming salamat din, Amor, sa pagsama sa akin. At maraming salamat po sa mga viewers natin na walang sawang sumusuporta sa atin. Na kahit hindi man sila nakakapanood ng live, inuulit talaga nila. And marami talaga nagme-message sa amin na nagre-request ng kung ano yung gusto pa nilang makita. And one of this is, yun nga yung transition sa corporate to business. Kaya talagang nililigawan ko to eh. Sa wakas. Oo, sa wakas. And yung mga meron pong mga kwento dyan, kung meron kayong magagandang kwento, lahat naman tayo may magagandang kwento, mga inspiring na kwento, kayo, mga kakilala ninyo, don't hesitate po na mag-message sa amin. Or kung meron kayong mga topics or suggestions, mag-message lang po kayo sa The Coffee Session or sa lahat ng platforms namin. Binabasa po namin yan. Pati po yung mga nanghihingi po ng tulong. Marami. Guys, wait lang Medyo na-overwhelm kami doon pero lahat natin, i-reach out natin. Maraming salamat po sa suporta. Huwag niyo na po kaming padala ng chain message, parang awa niyo na. Ayun, maraming salamat ML, maraming salamat Amor, and maraming salamat for the session. See you again next time dito po sa The Coffee Session. Bye! Bye! Bye guys! God bless!